Actually, una maing buntag no sa tanan natong mga listeners, sa tanan nga taga-Kawayan ug sa tanan nga naminaw karon. Mingon ko sa inyo maayong buntag kanatong tanan. So actually po ang atong preparasyon nining aning typhoon audit dinhi sa LGU Kawayan. Actually nagmeeting na mi have a pre-disaster meeting with the Disaster Risk Management Council last December 13, 2021. Then actually nanami mga issuance sa mga advisory, the cancellation of sea travels, then mga ato sa mga emergency response team no ana-ana usab na clearing operation na ang atong taga-engineering department about sa declogging. So aside from that, ang atong radio station no headed by Phil Munari sa Radyo Kamugaway with the Bureau of Fire Management of Bureau of Fire ana usab ang bandilyo no nagbandilyo paybaw sa katawhan nga parte nining bagyo nga maabot nga audit nga usog nga bagyo. So nag-anduna na tay bandilyo an sa karon ay bindo nga mas bati wala pa sa signal, wa pa signal number 1, pero ana-ana nagready nami, nagpreparar nami sa among mga evacuation center para po sa atong mga evacuees. Okay, actually maayos na nga pangutana no. At least may bawaan po sa taga-Kawayan ug unsa na po'y status nato especially sa gitawag og drug clearing. So sa karon maingon ko sa inyo na ang ato ang lungsod karon drug free na ang 37 barangays. Gani sa karon mo apply na by January ang atong LGU Kawayan mo apply na ta for drug-free municipality. Siguro kami usab ng mga municipal officials kauban sa member sa municipal sa advice sa MADAC with the PNP, with our health personnel, MSW personnel. So kami sad naningkamot mi niani nga maging drug-free municipality tungod kay kini usab pod nga mga requirements sa Seal of Good Governance. And now the LGU Kawayan nag-apply ta karon sa Department of Interior and Local Government sa Seal of Good Governance. So sa karon po gani ang atong mga PWODs no katong PWODs nga person who use drugs muna gitawag og PWODs. So karon aduna tay pundo nga gikan sa DSWD sa gitawag og SLP, Sustainable Livelihood Program. Naunta kini pwede nato ihatag sa uban nga mga indigents family ug sa lain-lain nga sektor. Pero tungod sa kooperasyon sa atong mga PWODs, ilang gipakita ang ilang kooperasyon ug suporta kanato. So muna nga kami nakaisip mi kauban sa Sangguniang Bayan headed by Vice Mayor Esther Binsol na kini among ihatag ngadto sa atong PWODs nga livelihood program. Gani karon nga adlaw nang hatag na ta sa atong mga PWODs katong PWODs nato mga drug surrenderies aduna tay 193 beneficiaries na kundiin sila mudawat og tag 11,000 pesos kada usa as bilang puhunan sa ilang kapital sa ilang pangabuhay. Actually as of today as of December 12 no as of December 12 ang herd immunity nga nakuha pag yun nato is 28.39%. 28.39%. So tanan-tanan naanata sa
39,185. The first dose is 25,078. The second dose is 14,107 with a total of 39,185. But the herd immunity target of LGU Cauayan is 49,685. So actually last 3 days vaccination day, sa 3 days vaccination day, yung target in vaccine me o 8,000 plus, no? So actually among divide into 9 groups, ha? Among divide ang team into 9 groups. The number 9 is the volunteer groups. They are licensed nurse, licensed doctor, nagseparate gyud na nag-volunteer. So another team po. So naging 9 team ang amo ang kwan. So ang among gihimo niya to be prior sa 3 days vaccination day na agyon may information drive, no? Information dissemination, pagpasabot sa katawhan, lalo na ngadto sa mga barangays nga tuwa sa lagyo. Naagi nag-una nga information dissemination, pagpasabot sa katawhan nga nangahadlok sa baksin. So, kaluoy sa Dios, daghan gyud nga nagpabaksin. So, as for me, as a local chief executive, gusto ko tama pod ang gihimo sa atong national government nga matagaan pa gyud og another 3 days vaccination day. And supposed to be karon nga adlaw, pero as per instruction by the DILG Secretary Anyo, ang dili apektado kayo sa bagyo pwede ipadayon, ang apektado pwede i-stop. But ang among stand karon dinhi sa LGU Cauayan, padayon ang vaccination except for the 7 island barangays and except for the coastal barangays. Among gi-cancel. Pero karon padayon ang among vaccination nga ni sa Mainland. Ako lang ipaabot sa akong mga kaubanan o sa constituent sa Pumuluyo sa lungsod sa Cauayan. Una akong ipaabot sa inyo about ni ani nga typhoon Odette, no? Lalo na sa coastal barangays, sa island barangays nga dapat sa pagkakaron paminaw mo sa atong mga information dissemination, mga barangay officials, dapat ang atong barangay disaster dapat naglihok na mo, aduna na may instruction ang atong MDRMO sa inyo, dapat inyo nang i-work out kay kana ng mga papel ang inyong kuan amo ng pangitaon right after typhoon. So dapat andam gyud og tagana kay sa mga barangay officials. So ang ako lang po nga ipaabot nga to sa katawhan, lalo na sa mga tao nga nagpuyo sa coastal barangays ug sa island barangays ug sa mga tao nga nagpuyo na ng daplin sa mga sapa. Palihog paminaw mo ug unsa may advice sa atong mga barangay officials, paminaw mo kung pwede pamakwit na mo ug asa ang sakto nga lugar nga dapat ninyong makwitan sa atong mga evacuation center. Aside from that, for sa atong sa umabot nga bagyo, so nga to usab sa atong mga kababayan nga taga Cauayan, no? Lalo na ni atong uban nga wa pa nagpabaksin. Ako muhanyo ko sa kinasingkasing nga paghanyo sa inyo. Nga akong hanyoon ang inyong kooperasyon. Kay kini nga pandemic, kani nga pandemya nga atong giatubang karon, masulbad lang ni, mawala lang ni pinaagi sa inyong kooperasyon. So, anaa padayon ang atong vaccination sa ato ang RHO o karon nga adlaw padayon adto sa mga barangay. So sa atong mga kababayan, even though nana ang bagyo taliabot, pero mingon ko sa inyo nga sana ngasking magampo ta kining bagyo nga di lang mokusog,
para nga ato pong ma-enjoy ang atong pagsilibrar sa ato ang Kapaskuhan o sa pagsilibrar nining maabot nga Christmas. So mingon ko, Merry Christmas o malipayong Pasko sa tanan nga taga Kawayan. Salamat po.